24. Matthew chapter 7, verse 24 hanggang 27. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and do it them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blow and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blow and beat upon the house, and it fell, and great was the fall of it. And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at this doctrine. Hallelujah. Dakilang Panginoon, sa hapong ito, maraming salamat. You are worthy of our praise, O God. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa mga biyaya mo, Panginoon. Although may mga tao na napapahamak o napahamak, may mga tao, Panginoon, wala ng tahanan, Panginoon. Ikaw po, Diyos, ang higit na nakakaalam kung ano po ang mga bagay na ipinapahiwatig at ipinapadama, itinuturo sa bawat sangkatauhan, Panginoon. Marami pong salamat, una sa lahat, sa iyong kabutihan at sa mga pagpapala. Dalangin ko po, Ama, sa mga taong nagdadalamhati ngayon, Lord, i-comfort mo sila, Panginoon, although ang nature, ang kaligtasan ay pinapahintulot mo, Panginoon. Marahil upang magising at maunawaan ng mga tao ang napakahalagang mensahe mo, Panginoon, sa last days na ito. Maraming salamat, mahal naming Panginoon, makapan mo po ang mensahe ito upang kami rin bilang church mo, Panginoon, ay magkaroon din, O Diyos, ng kalakasan sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, habang hindi ka pa dumarating, gagawin namin ang layunin mo, gagawa kami, magpakapagod kami, gagawa kami dahil alam ko, ito ang nais mo, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Hallelujah. By August po, pag-pray po natin, biyahe na rin po ulit kami papatungong Bicol, mga kapatid. Hallelujah, para bisitahin muli ang mga kapatiran sa Bicol. At hopefully, pag-pray din po natin dahil nag-promise sila na pag dumating yung kanilang blessing, hallelujah, isang jeep po sila mula Bicol hanggang dito sa September, mga kapatid. So, pag-pray natin na makarating sila, mga kapatid. Arkila daw sila ng jeep, kaya alam ko, mga kapatid ko, God will provide. Amen. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Masaya po sila. Ang report po talaga, mga kapatid sa atin, nung dumating yung mga manggagawa natin, masaya sila, tuwang-tuwa sila sa kanilang buhay doon na naglilingkod sa Panginoon dahil na-encourage sila, mga kapatid. Naramdaman nila yun sa atin na mahalaga pala sila talaga, mga kapatid. Although sa tingin natin malayo, hallelujah, pero natuwa sila dahil every month, mayroon na pumupunta roon, mga kapatid. Hallelujah, huwag na akong magselos yung kagumay Leyte kasi every year lang po talaga ang Leyte mapuntahan sa January pa, mga kapatid. Pero, hopefully, mga kapatid ko, meron po kasi tayong mga nilulutong pagpapala ngayon sa church for the benefits of the church, mga kapatid, as MGCF, mga kapatid ko. Meron po tayo ngayong, kaya nga, may emergency meeting mamaya. Tama yun, pananilang meeting, mga kapatid. Sa totoo lang, pagka wala ng meeting, wala na pong church. Wala kayo. Pero pagka busy, laging meeting, ibig sabihin lumalago yun, mga kapatid. Kasi meron pinag-usapan. Mamaya, mga kapatid, meron kami pag-usapan sa next Sunday, papahayag po yun sa church, mga kapatid. Hallelujah. Basta tandaan ninyo, ang goal ng simbahan, hallelujah, makapag-produce talaga, mga kapatid, ng mga lote sa kanya-kanya mga simbahan para po doon sa ating care program. So, yung care program natin, mga kapatid, patuloy lang talaga kayo maghulog dyan dahil meron po talaga ngayong isa sa pinaka-priority ngayon ay makapag-acquire ang simbahan ng mga lote. Yes. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Mayroon pong nagpagamit sa atin ng budget, mga kapatid, hindi para ibili ng lote, kundi para ipunin, para palakihin
para after 5 years, makabili tayo ng lote na malaki na talaga, mga kapatid. Kaya, pag-pray natin sa ating mga dalangin dito sa araw-araw, manalangin tayo at makipag-usap tayo palagi sa Panginoon na matupad ang lahat ng ito para po ito sa bayan ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. So, yan po yung goal natin na gagawin natin, mga kapatid ko, sa mga darating pang taon. Kaya patuloy lang tayo, mga kapatid. Everybody say amen? Amen. Hallelujah. So, yun po ang tabayanan nyo lang dahil ito ay para sa benepisyo ng simbahan. Ang church makatulong sa pamunuan, ang pamunuan makatulong at para sa atin po lahat ito, mga kapatid. Hallelujah. Kaya gusto natin maalis tayo sa pagkakautang sa 5-6. Naalisin tayo ng church sa pagkakautang sa 5-6. Kung mangungutang kayo sa church na, hallelujah, hindi po 5-6. Hindi po Bombay, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, last Sunday, ang mga Bombay niyan, mga banang bigote, sa dami ng tubo na tinanggap niyan. Bilangin yung ang uban niyan, mga kapatid, sa bigote, yun yung kalaking tubo na taga-tubo natin. Kaya gusto natin isa yun na magkaroon tayo ng kalayaan sa bagay na yan, mga kapatid. Amen? Siyempre, may proseso yun. Maayos lahat. Ayusin natin lahat. Kasi pera po yun, mga kapatid. Sa totoo lang, kaya alam ko, mayaman ang MGC ngayon. Yes, amen. Amen? Magpapautang na. Oo, sa kapwa niya church. Sa atin. Hallelujah. Name it and you have it. Yes. Sunday. Amen. Oo. Amen. Totoo yun, mga kapatid. May kapatid nga tayo, galing Bicol, sabi niya, Pastor, tatanggap ako ng mga sangla na lupa ro. Pero, kasi para may bigas tayo buwan-buwan. Yes. Talagang dahan-dahan na tinutupad ng Diyos eh. Yes. Yan yung promise ng Lord, mga kapatid. Yes, amen. Sa Genesis chapter 12. Ang sino mang magpala sa iyo, Abraham, pagpapalain ko. Amen. Amen? Kaya pag pinagpala natin ang church, sino ba ang church? Tayo. Kaya pagpapalain din tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen! Pero, ang punto lang natin, mga kapatid, ay maging matatag lang talaga tayo. Kasi may mga storms din. Habang nagtatanim tayo, may bagyo. Kaya, building to withstand the storms. Kailangan talagang itatayo natin, mga kapatid ko, ang isang matibay na pananampalataya para pagka dumating yung mga unos sa ating buhay, literal na unos, ay magiging matibay tayo. So yun yung tema po natin, building to withstand the storms. Dito po kinuha ng Panginoon, mga kapatid. May dalawang klase pong tao eh. Kasi ngayon, uso talaga ngayon ang disasters. Kung manunood kayo, mga kapatid ko, ng mga palabas sa CNN, mga kapatid, may Sky Cable kayo, manood kayo, mga kapatid, grabe ang digmaan, ang dilubyo, ang bagyo, ang mga unos sa iba't ibang lugar, mga kapatid. Napakarami, mga kapatid, hurricane, mga special na mga disasters. Dati, ulan-ulan lang, mga kapatid. Ngayon, may storm surge na, mga kapatid. May umuulan ng yelo, umuulan ng bato. May bato ba umuulan? Umuulan? Yan, yelo, bato yun eh. Yan, umuulan na, mga kapatid. Dati hindi yan ganun eh. Ha? Kaya nga, kung paano lumaki o gumanda ang technology, paano, mga kapatid ko, talaga umangat ang technology, pati mga karamdaman, pati mga disasters umangat na rin eh. Dati lagnat lang, ngayon dengue na. Dati malaria. Pero yung malaria, yung dengue. Yan, kagat ng lamok din yung malaria, mga kapatid. So, umasinso, mga kapatid ko, pati sakit, pati karamdaman, hallelujah, ang diabetes ngayon, wala nang pinipili, kahit 23 anyos, may namatay, mga kapatid. Hallelujah, 23 anyos, katabi ni Brother Del, na-confine sa hospital sa Nogado, kasi si Brother Del, na-confine eh. Hallelujah, siya naman, mga kapatid, makahinga. Yun naman, diabetes, mga kapatid, patay, 23 anyos. See, diabetes yun. Kaya ang mga sinso, mga kapatid, hallelujah. Pati pagkain ngayon, instant. Kaya ang buhay, instant din. So, disasters, storms, mga kapatid, mga killer earthquakes, ang dami, mga kapatid ko, hallelujah. Pero yung mga disasters na yan, sa pangalawang banda, mga kapatid, minsan ipinapahayag ng Diyos yan para malaman, mga kapatid, kasi sabi ng Romans chapter 13, tayo ay sumusunod din sa ating pamahalaan, di ba?
So, kung minsan, ipinapahayag ng Panginoon yan para makita kung gaano ba katapat yung mga kontraktor. Kasi kung minsan ang kontraktor, mga kapatid, gagawa ng simento, sa ilalim, mga kapatid, ampaw, sa ibabaw makinis, pero ang ilalim ampaw. Nung dumaan kami sa Tacloban, mga kapatid, may malaking building doon, talagang nawasak, mga kapatid. Nakita ko yung mga bakal ang liliit. Kaya sabi ko, ang kalahati nito nasa bulsa ng engineer o kaya contractor, ang kalahati pinagawa. Kaya kung minsan ang mga disasters, ang mga storms na nangyayari ngayon sa ating panahon, minsan ipinapahintulot din kasi mananagot din talaga ang tao. Ang pamahalaan managot, mga kapatid. Hallelujah, sa mga pinapagawang mga building yan, bakit nagbabagsakan yan, mga kapatid ko? Hallelujah. Kasi nga, mga kapatid, low cost. Mababa lang talagang halaga. Kaya kung minsan tayo pinapahayag yun para makilala kung gaano katibay ang pundasyon ng mga buildings na yan. Ganon din, mga kapatid, sa buhay natin. Si Jesus ganon din eh. Gumawa siya ng parabola, mga kapatid, hallelujah, regarding sa pagtayo ng bahay. Amen. Dalawang klase ang nagtayo ng bahay. Hallelujah. At ito yun ang binanggit, mga kapatid, sa Matthew chapter 7 verse 24. May nagtayo ng bahay, tinayo niya sa bato. Yung isa nagtayo sa buhanginan. Pareho sila, mga kapatid ko, master builder. Pareho silang gumagawa. Pareho sila, mga kapatid ko, nagtatayo ng tahanan. Hindi natin alam bakit yung isa, ano ang reason niya, bakit nagtayo siya sa buhanginan, at yung isa, nagtayo, mga kapatid ko, sa may bato. Hallelujah. Everybody say amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, dito, ang nire-representa, mga kapatid ko, dito sa mensahe ito ng Panginoon, yung houses dito, the houses, it represent our lives. Ha? Nagre-representa raw yung bahay na ito sa ating buhay. Everybody say amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Each of us is building a life. Tayo raw ang nagtatayo ng ating mga tahanan. At ang tahanan ito yung buhay natin. Amen. Tayo ang gumagawa. Tayo ang nagdidisenyo paano pagandahin yung ating bahay. Ulitin ko, ang bahay na ito tinutukoy ay ang ating mga buhay. Everybody say amen? Amen. Hallelujah. Kung ako magtatayo ng bahay, ako magtatayo sa tabing buhangin o sa buhanginan. Bakit? Kahit na lalagyan mo pa ng matibay na pundasyon, kahit na lalagyan mo ng semento, mga kapatid ko, hallelujah, pagka tumaas o lumaki ang tubig, halukain yun, mga kapatid, at malambot ang buhangin. Amen. Kaya ang sabi ng Panginoon, pag nagtayo ka ng bahay, hallelujah, itayo mo sa bato. Kaya ang Panginoon, nagsabi kay Apostol Pedro sa 16:18, sabi niya, the word Peter, Peter, sa batong ito, itatayo mo ang aking iglesia. Kahit na pintuan ng Hades, hindi mananaig, hallelujah, sa iglesia ito. Kasi nga, nakatayo sa bato. Kaya pagka ang church, ang pundasyon ng Panginoon, pagka ang church tayo, bawat isa sa atin, hallelujah, na nagre-representa ng ating buhay, mga kapatid, sa Panginoon, hallelujah, situate na itatayo natin sa isang matibay na pundasyon. Walang iba ang ating Panginoong Yesu Cristo. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay, mga kapatid. Hallelujah. Bakit, mga kapatid ko? I-build natin ang ating mga tahanan, mga kapatid, sa bato. Kasi bawat isa sa atin, humaharap, hallelujah, ng iba't ibang klaseng mga unos sa buhay. Ngayon, masaya ka, baka bukas may problema ka. Kaya tayo. Yan ang buhay. Ha? Yan yung buhay. Amen? Ha? Lahat tayo humaharap, mga kapatid, sa bagay na ito. Bawat isa sa atin, mga kapatid ko, ano ang magiging response natin? Hallelujah, pag dumarating na yung ups and downs sa ating buhay. Kasi lahat yan, usual talaga yung nangyayari sa ating buhay. Everybody say amen. Meron ba dito na hindi sinusubok? Mayroon ba dito na walang nararanasang unos o storm sa kanyang buhay? Hallelujah! Pero sabi ko nga, mga kapatid, ang bumabagsak lang, yung ang pundasyon ay nakapundar. Hallelujah, sa buhanginan. Pero pagka si Kristo ang pundasyon mo, si Kristo ang sandigan mo, hindi ka talaga mabagsak. Amen? Amen. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kasi ang buhay, mga kapatid ko, hallelujah, hindi puro hallelujah. Yes. Amen.
ang buhay natin, mga kapatid ko. Kaya sabi ko nga, may mga mananampalataya, mga kapatid, sa pasimula, napakasipag maglingkod sa Panginoon. Pero mga kapatid ko, dahan-dahan, pagka sinusubok na tayo,